Kausap ko sa bakery out, nakasabay ko si ano. Magandang araw, medyo patapos na ang summer dahil lagi na lang umuulan dito sa amin. Pero mainit pa rin naman. Yun nga lang, pagbandang pahapon na or tanghali pa lang, bumubuhos na ang ulan kaya maaga akong naglaba. Pero bago ako maglaba ay bumili muna ako ng palamig kay Ate Sel. Paborito ko pala ang balinghoy sa kanya dahil talaga namang napakasarap ng kanyang balinghoy. Habang naglalaba nga pala ako, si Ronald naman na nagluluto. Dahil tulad nga ng sabi ko, ang usapan namin sa kanyang mga kumot, akin ang maliliit na damit. Bigla nga palang naalala ni Ronald na hindi pa pala kami nakakalinis ng kwarto. Kaya ang sabi niya ay siya na lang muna ang mag-aanlaw at pagkatapos niya magluto, umuwi daw muna ako sa bahay at ayusin ko daw muna. Doon kasi kami kila mama nagluluto at naglalaba kapag araw ng linggo. Kaya doon na rin kami nagkakasabay-sabay pagdating ng tanghalian. Doon nga pala sa mga nag-message kung kamusta na ba ako, kung okay na ba ako, kung hindi na ba ako malungkot. Salamat nga pala sa inyo pero okay na naman ako. Tulad nga lang kasi ng sinabi ko sa vlog, talagang hindi maiiwasan mag-isip. Laking tulong na lang din talaga kapag medyo down ka, hindi kami nagkakasabay ni Ronald ng mood. Kapag karamdam niya na parang hindi ko na talaga kaya, parang sobrang lungkot ko na talaga, marami siyang mga pinapaliwanag at kinukwento para mapagaan ang pakiramdam ko. Ramdam na ramdam kasi niya kapag hindi ako okay. Simula yan kapag magulong-magulo ang bahay. Kapag ang aming sahig ay sobrang dumi, kapag ang mga ligpitan ay nakatambak. Siguro na may hindi lang ako nakakaranas noon na para bang ayaw mo nang kumilos at gusto mo na lang humiga at matulala. Bakit nga kasi ganun kapag ka down na down ka, lahat na lang ng negative na iisip mo. Kapag ka naman positive ka at okay ang mood mo, kahit hindi na maganda ay nagagawa mo pa rin maayos. Kahit negative na talaga ay nasasabi mo pang okay lang yan. Isa pang napapansin ko kapag ka malungkot ako at wala ako sa mood, simpleng mga bagay hindi ko pinapalampas. Napakabilis mag-init ng ulo ko. Yung tipong konting pitek ay papatulan mo. Pero kapag okay naman tayo, ang kalimitang lumalabas sa bibig natin ay okay lang yan, hayaan mo na. Siguro malungkot siya kaya ganun siya. Na yung tipong may sinasabi na sa ating hindi maganda. Nakukuha pa nating ngumiti at magpasensya. At dahil nga sa iniwan ko na si Ronald sa labahin namin, ayan at siya'y pagod at nakatulog na. Ako muna'y naligo. Para bago ba ako matulog ng tanghali, ay talaga namang presko. Ayan at bubusitin ko pa nga si Ronald dyan. Oh, I love you. Aww. Ay, wala pa. Suot na, aminin mo. Oh, nalaban din naman talentiri naman Ayan din ang isa sa dahilan kung bakit maya't maya ang linis ko sa kwarto dahil kasama namin si Rufa. Hindi naman ako pet lover dati pero dahil nga sa dumating si Rufa, napakasarap palang mag-alaga nito. Sa sobrang pagod nga pala ni Ronald ay hindi na niya nailatag ang kama. O siya, sige na, kami muna'y matutulog ha, hanggang mamaya na lang ulit. Bandang alas 4 na nang magising kami ni Ronald. Ayan at inahitan ko na naman ang kanyang ulo dahil gusto daw niya ay satsat ang kanyang buhok. Ang matripan din naman kasi niyan dati sobrang haba ng buhok, ayaw magpagupit. Ngayon naman kaunting tubo talagang pinapasatsat na niya. Kung mapapansin nyo, every week siya nagpapaahit at ayaw niyang may tumutubo sa buhok niya. Kung bakit naman tayong mga nanay, kahit busit na, ginagawa pa rin natin para maging masaya sila. Umalis lang ako ng saglit, ayan at nadatnan ko ang kaguluhan sa aming kwarto. Isa din ba kayo sa mga nanay na wala na yatang papel sa buhay kung hindi ang maglinis at maglaba? O siya, samahan niyo na muna ako sa aking paglilinis. O diba, sabi ko sa inyo, okay na ako? Dahil kung hindi ako okay ay hindi ko magagawa ang lahat ng mga bagay na yan. Hinahayaan ko magulo ang bahay, nakatambak ang labahin, nakatambak ang mga ligpitin. Talagang wala akong maiba-vlog. Sa isang malinis na palangganang may tubig ay naglalagay ako ng sim at iyan ang ginagamit ko sa pangkuskus ng aking sahig. At yun naman bimpong puti ay pinampupunas ko naman sa basang sahig. Talaga naman pag ganito ang madadatnan mo ay hindi kasi sipagin sa pagtitiklo pero wala tayong magagawa mga mami. Wala namang ibang gagawa niyan kung hindi tayo kaya simulan na natin. Noong ako'y nasa mid-20s pa talaga namang kayang-kaya kong gawin lahat ng yan. Madaling araw ay naglalaba na ako, hapon ay naglilinis ako at pagdating naman ng gabi ay nagpaplansya naman ako.
Tulad nga ng sabi ko, hanggat kaya ko, hindi naman ako humihingi ng tulong. Pero marami ng pagbabago kapag gagantong naglalaba ako, napakasakit ng likod ko sa gabi. Kaya talagang ang sabi ni Ronald ay huwag ka nang maglalaba nang hindi ako kasama. Dahil talagang nawi-witness niya ang sakit at kirot ng aking mga likod. Baka nagtataka kayo kung kinabukasan na ba yan kasi naglilinis na naman ako, same day pa rin yan. Yan yung pinagtulugan namin ni Ronald kanina, nililinis ko lang at pupunasan ko na naman. Sabi ko nga sa inyo kapag ka okay ako, lahat ng sulok ay naaayos ko. Pero masyado akong particular talaga sa sahig. Ayaw na ayaw kung nakakaramdam ako ng maadigasgas. Kaya naiinis ako kapag may nagpapasok ng tsinelas sa aming bahay. Shout out sa inyo. Paano ba naman kung titingnan nyo naman talaga ang bahay namin ay talaga namang parang napakadumi. Kasi nga wala pa siyang pintura, tapos halo-halo pa yung kusina at kwarto. Wala na naman ako magagawa dyan, alam nga namang unahin ko ang pampaayos ng bahay kaysa sa pagkain namin. Dahil sa wala pa akong vacuum sa kama, talaga namang sinasalat ko ang mga alikabok dyan. Nag-spray din ako ng alcohol para naman medyo mabango siya. Ang tagal na rin ng kamang yan sa amin, parang siguro 6 years na. Pero kita nyo naman, maayos na maayos pa. Pagkatapos nga niyan, nakita ko na yung pang-ilalim sa aking bedsheet. Ilalagyan ko talaga siya ng pang-ilalim nang sa ganun hindi naman siya ganun kadumi pag pinagpag. Then after that, papatungan ko naman siya ng bedsheet na puti. Sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa puti. At iba ang sarap na nararamdaman ko at iba ang pakiramdam ko kapag ka nagiging maayos ang aking higaan. Yung tipong kahit pagod ako maghapon, basta ang hihigaan ko ay maayos. Napakasimple ng kaligayahan ko, wala na akong mahihiling pa. Salamat sa panonood, hanggang dito na lang ang aking vlog.